Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue tungkol dito kay Pi Network. At yan po ang controversial na coin na marami po sa atin ang inaabangan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ma-trade sa mga major or mga malalaking crypto exchange platforms. Sa ngayon ay nasa bingit po ng pagkalugi itong si Picoin dahil sa matinding pagbaba ng kanyang presyo. Mula po sa halos $3 na presyo na nagsisilbing kanyang all-time high ay bumagsak po itong si Pi ng higit 85%. At ngayon ay tinitingnan po ang pinaka-critical na presyo niya na nasa presyong 0.40. Pero teka, may mga nagsasabi na hindi pa tapos ang laban. Posibleng mapigilan daw ng Picore team ang tuluyang pagbagsak ni Picoin. At bakit kamo? Dahil kontrolado daw nila ang 90% ng kabuang supply ng coin or ang Picoin. Kaya ang pinakatanong po dito ay paano po mapipigilan ng Picore team ang pag-crush or pagbagsak ng presyo ni Picoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit napaka-importante ng 0.40 na isang support level. Ang presyo na 0.40 ay tinuturing po na critical support level ni Picoin. Yan, check po natin yung kanyang chart dito. Ayan po. Yung kanyang 0.40 ay naabot niya noong nakalipas na June 13 at nagkaroon siya ng rejection dito. Yan po yung pinaka recent na kanyang pagbagsak na umabot dito sa 0.40 noong June 13. Yan, pero kitang-kita natin dito ang haba ng kanyang wick or karayom. Yan, pero bumalik din po siya rito at nagsara dito sa presyong 0.58. Ayan. Kaya ayan po yung nagsisilbing psychological support natin dito kay Pi Network. Pero sa ngayon ay naglalaro po sa loob ng isang descending wedge pattern or descending triangle pattern yung market price nitong si Pi Network sa ating chart dito. Ayan, at kasalukuyan po niyang binabasag yung resistance natin dito sa 0.50. Ayan, naglalaro po siya sa presyong 0.49 po kanina, naging 0.50. Ayan, nauuntog-untog po siya ngayon dito sa resistance. Pero ayan, yung nais ko pong ipakita rito is yung 0.40 na support natin dito sa pinakaibaba. Ayan, ang tinuturing na psychological support natin dito. Ayan, ngayon ay balikan po natin yung ating balita rito. Ayan. Paano naman po nagkaroon ng kapangyarihan ang Picore team sa presyo ng coin? Ayan. Ayon po sa isang kilalang analyst. Ayan, ayon po sa isang kilalang analyst na si Dr. Altcoin. Ayan. Ayan, ang Picore team daw ay may hawak na higit 90% ng buong supply ni Picoins. Ibig sabihin ay kontrolado po nila halos lahat ng coin sa sirkulasyon. Kung isipin mo, parang sila ang bangko sentral ng Picoin. Kapag ayaw po nilang bumagsak ang presyo, pwede po silang huwag magbenta ng malaki o kontrolin ang galaw ng supply para hindi tumaas ang presyo ng pagbebenta. Kapag hindi po nabenta ang may hawak ng malaking supply, mapapanatili po ang presyo o kahit pa paano ay hindi po ito tuluyang bumagsak. So sa madaling salita ay hawak po nila ang kapalaran ni Picoin sa kanilang kamay. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan dito ay sapat ba ang kontrol ng supply para maiwasan ang pagbagsak ng presyo? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, pero hindi po ito garantisado. Kahit kontrolado po nila ang supply, hindi nila kayang kontrolin ang emosyon at tiwala ng tao.
Kapag nawala po ang kumpiyansa ng mga tao kay Picoin, kahit hindi po sila magbenta ng coins, bababa pa rin po ang presyo. Pero ayon po kay Dr. Alcoin, smart naman daw po ang Picore team at alam po nila na kapag bumagsak po sa ilalim ng presyong 0.40, itong si Picoin ay magiging masama ang epekto nito sa market cap ni Picoin. At kapag bumagsak ang market cap, mawawala po si Pi sa listahan ng mga top 30 cryptocurrencies at magiging mas mahirap po itong i-promote sa global market. Kaya nga posibleng gumawa ng hakbang ang team para huwag hayaan na bumagsak sa napakababang price level itong si Picoin. Ngayon ay ang sunod po nating malaking katanungan dito ay bakit nga ba sobrang bumaba ang presyo ni Picoin. Yan, balikan po natin ulit yung ating chart dito. Kitang-kita po natin na talagang malaki yung kanyang ibinaba. Ayan, tumaas po talaga siya nitong mga nakalipas na May 12. Yan, 2025. Taas po ng kanyang tinaas. Tapos ngayon is dire-diretso na po yung kanyang pagbaba. May konti po siyang recovery nitong nakalipas na June 25 pero ayan po, bumagsak din po ulit siya. Ayan, ano nga ba ang mga dahilan dyan? Ayan, una ay patuloy po siyang bumabagsak. Ayan, maski nakaka-recover po siya or bumabagsak po siya. Maski nakaka-recover po siya pero bumabagsak din po siya. Ay unang dahilan ay wala pong official listing sa mga major exchanges tulad ni Binance at saka Coinbase. Pangalawa ay wala pong malinaw na utility o gamit sa totoong mundo para po sa karamihan ng mga users. At pangatlo ay inabuso po ang mining phase. Masyadong maraming nakapagmina kaya ang supply ay sobrang laki. At ang pang-apat ay wala pong transparency kung kailan po talaga magiging fully tradable itong si Pi. Ayan, dahil dito ay maraming holders ang nawalan na ng gana at nagsimulang magbenta kaya patuloy po ang pagbaba ng kanyang presyo. Ngayon ay paano po maaring mailigtas ng Picore team ang tuluyang pagbagsak na ito? Ayan, meron pong ilang mga paraan na pwede po nilang gawin. Una ay ang supply control. Gaya po ng ating nabanggit kanina ay pwede po nilang pigilan ang pagbaha sa supply ng market. Pangalawa ay ang strategic partnership. Pwede po silang makipag-partner sa mga negosyo para magamit ang Picoin sa mga aktwal na transaction. At pangatlo ay ang transparent communication. Kung ipapakita po nila ang roadmap at updates ng malinaw, maaaring bumalik ang tiwala ng community. Exchange listing. Yan po ang panghuli, ang exchange listing. Kapag nalista na po si Picoin sa mga top exchanges, maaaring tumaas po ang demand. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto. Yan, posibleng epekto po nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Yan, kung ikaw po ay nagmina ng Picoin mula pa noon, siguradong may hawak kang coin ngayon. Pero dahil wala pa rin pong malinaw na listing at bagsak nga ang kanyang presyo, baka nag-aalangan ka na rin po na ibenta ito. Ang control po ng Picore team sa supply ay parang double-edged sword para sa mga Pinoy investors. O pwede po nating pigilan ang pag-crash ng presyo pero ibig sabihin din nito na hindi pa decentralized itong si Picoin. Nasa kapangyarihan pa rin ng ilang tao ang direksyon ng project. At kung magkamali po sila ng diskarte, tayo rin ang apektado. Kaya mahalaga pong maging maingat at wag pong iasa lahat sa isang coin lamang. Kahit pa ito ay si Pi network or Picoin. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay nakakaintriga po itong si Picoin. Isang napakagandang konsepto yan dahil sa kanyang mobile mining, easy access at saka community driven. Pero ang tagal ng pangako na mainnet is coming at ang kawalan po ng malinaw na plano ang siyang nakakabawas ng tiwala.
Ang 90% na supply control naman ng isang superpower, pero isa rin itong responsibilidad. Kung gagamitin po ito sa tama, pwedeng buhayin itong si Picoin. Pero kung pag hindi, posibleng mas lalo pang masira ang reputasyon ng buong project. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.